Hello po. So, mapagpalang gabi po sa bawat isa. God bless you everyone. Ayun, makalipas po ang ilang buwan, nakapunta ulit. Actually, last month po pala nandito ako. Ayun, actually last month nandito ako nakitulog. So, salamat po sa Panginoon sapagkat sa kabila po ng lahat ng sakit ng kalooban, ang Diyos po ay nagpapahilom. Sino dito yung kasalukuyan ay nasasaktan, may pinagdadaanan ng masakit? Amen. Amen, amen. Wala pong makataas na kamelo, pero amen. Yan, amen. Alam mo ninyo mga kapatid, sa proseso po ng Panginoon, sa kanya pong dakilang panukala, lahat po ng maganda ay nagsisimula sa hindi maganda. At lahat ng makapangyarihan ay nagsisimula po sa kabulukan. Kung paano po sinabi ng Panginoon magkaroon ng liwanag, kasi walang liwanag, dilim muna. Tapos nung sinabi niya magkaroon ng liwanag, nagkaroon ng liwanag. Kung paano si Jesus ay nabuhay na maguli, siya muna po ay namatay. Kanina po sa ating mga buhay, ang nais po natin ay pagpapala, kapangyarihan, blessing, magandang bagay. So tayo po natin danasin muna yung kamatayan. Ayun. Kaya po kapag Resurrection Sunday, ang madalas pong pinapangarap pinipitch ay yung resurrection, yung kapangyarihan. Subalit ayaw nilang pagdaanan yung kamatayan muna ni Jesus. 3 araw bago siya nabuhay na maguli. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Holy Spirit, let your presence manifest right now in the name of the Lord Jesus. Reveal our hearts, O Holy Spirit. I speak your revelation. I speak the impartation of your word, the impartation of your wisdom upon each one. I speak, Panginoon, that you expose the hearts of your people, Panginoon. And I speak of your visitation in the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. I speak, Panginoon, na ikaw, O Diyos, ang siyang mahayag. Sapagkat ikaw, Panginoong Jesus, ang bida sa aming pong mga buhay. At wala kami may pagmamalaki sa aming pong mga sarili. I speak your empowerment, I speak your wisdom, and I speak, Panginoon, na buksan ang spiritual na mata, spiritual na pandinig ng aming mga puso, ang aming mga sisidlapan lupa upang mahayag ang kapangyarihan ng salita. Winawasa ko ang lahat ng tabing sa aming mga puso, ng tabing sa aming mga isip. Lahat ng katigasan niya ay winawasak sa banal na pangalan ni Jesus. At ang iyong kapangyarihan, Panginoon, na siya pumaghari. Purihin ka, O Diyos, sumalati ka sa banal na pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Hallelujah. Lakatan po natin ang Diyos. Ayan. Salamat po sa Panginoon. Dito po mga kasama ko kanina, yun po ay bagong pamilya na pinagkaloob ng Panginoon. Ayun. Kasi po, yung po dati namin GC, kasama po din si Pastor Jun, yung Prepare the Way of the Lord Philippines, na naging bunga po yun ng pananalangin, no? Ako'y nag-alin ng YouTube channel sa Panginoon. Lord, nasabi ko, kahit 4 na po lang yung maging subscriber sa YouTube channel ko. Pero ang Diyos po ay nagdala ng mga tao. Actually, na-terminate po yun, yung YouTube channel ko na yun, dahil in-expose ko po yung mga bagay na ayaw ng mga tao na makapangyarihan. Tapos yun, nung nagkaroon po siya ng mga subscriber, ayun, naging nakonect ko po sila. Sila po yung dati. Pero ngayon, hindi na po kami nagkakaroon ng mga online Bible study dahil sila po ay madami ng ministry. Ngayon, nag-pray ako, Lord, bigyan po ninyo ako ng bagong mga kasama na matetrain para po lumakad sa iyong kalooban. At yung kanila po mga nandito, sila po yung ilan doon. Ayun. Pinagsama-sama po sila ng Panginoon. Ng iba po doon ay taga Laguna, meron po doon taga Antipolo, meron po doon taga Pasig, meron taga Cainta, meron doon taga Bataan, at yung iba po ay meron din sa Visayas at saka sa Mindanao. Salamat po sa Panginoon dahil sa kanyang biyaya, sa kanyang habag, siya po ay gumagawa. Kung tayo po ay mananalangin na may pananampalataya, ipagkakalo po ng Diyos sa ating panalangin. Ang tanong, meron po ba tayong pananampalataya? Ang tanong, kaya ba natin manampalataya sa Diyos? Amen. Sa ating mga panalangin? O patuloy po tayong laging nakikiusap? Sabi po ng Panginoon, hindi ko na kayo mga itinuturing na alipin, kundi mga kaibigan ko.
sapagkat ibinubukas ko ang laman ng aking puso. Nananatili po tayo lingkod ng Diyos, pero sana po nag-elevate ang ating relasyon sa Diyos. Hindi lagi nananatili na alipin, kundi tayo po ay nagiging kaibigan ng Diyos, katulad po ni Moses at saka po ni Abraham. Alam po ninyo mga kapatid, maliban tayo po ay maging malapit sa Diyos at Kanya po maging kaibigan, ang hirap maunawaan ang mga bagay na espiritual. Ang hirap na matanggap ang mga pangako ng Diyos kung tayo po ay walang intimacy sa ating Panginoon. Yan. God's planning for our resurrection. Kanina ako nananalangin, Lord, ano po yung may ibabahagi ng salita? Ikaw po ang mahayag. God's planning for our resurrection. John 15, 1-16. Sabi po doon, ito po ay English. Ayan. Sabi po doon, as the Father has loved me, so have I loved you. Abide in my love. If you keep my commandments, you will abide in my love. Just as I kept my Father's commandments and abide in His love. These things I have spoken to you, that my joy may be in you, and that your joy may be in full. Panginoon ko, paano mo kung inibig, minamahal ko sila. Ama, kung paano mo kung minamahal kita. At ngayon, ang sabi niya sa mga alagad niya, manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung paano nanatili ako sa pag-ibig ng Ama sa pagsunod sa kanyang kalooban. Sino po dito ang nakasusunod sa kalooban ng Diyos? Yan ang hila po ang kinina, Alam niyo kapatid, iba yung tagapakinig sa tagasunod, tagagawa. Noong ang mga kapatid at nanay ni Jesus, tinatawag si Jesus. Dahil si Jesus ay nangangamal sa isang silid. Panginoon, ang inyong pong nanay, si Maria, at ang inyong mga kapatid na nasa labas, tinatawag kayo. Ang sabi ni Jesus, kung sino ang sumusunod sa aking kalooban, sila ang aking ina at mga kapatid. Ang tanong, sino ang sumusunod sa kanyang kalooban? Ang sabi nga po, makinig ang may pandinig. At paano mapapatunayan na ikaw ay umiibig sa Diyos? Pamamagitan po ng pagsunod, yung obedience sa kanyang mga utos. Nasabi po dito, this is my commandment, that you love one another as I have loved you. Greater love has no one than this, that someone lay down his life for his friends. You are my friends if you do what I command you. No longer do I call you servants, for the servant does not know what his master is doing. But I have called you friends, for all that I have heard from my Father, I have made known to you. Ipinapahayag po ng Diyos ang puso niya sa kanyang mga itinuturing na kaibigan. Ang tanong, sino po dito yung may kalapitan sa Diyos? Tanong po sa ating sarili, sino dito yung may kalapitan sa Diyos na kung saan alam niya ang puso ng kanyang Ama? Alam po ninyo, kapag po tayo ay laging nagwa-wonder, laging question mark sa atin, ano ba yung kalooban ng Diyos? Ano ba yung nais niya ipagawa sa akin? Kapag hindi po natin alam yan, ibig sabihin, wala tayong level ng intimacy sa ating Ama, sa ating Diyos, sa ating Panginoong Hesus. Nananatili po tayong alipin. Kasi sabi sa mga talatang ito, ipapahayag ko ang aking kalooban doon sa mga kaibigan ko. Kung hindi po natin alam ang kalooban ng Diyos sa ating buhay, natin tayo nagtatanong, ano ba yung nais ng Diyos? Alam po ninyo mga kapatid, ang church ay hindi maintenance. Ang church po ay hindi maintenance lamang. Ano po ibig sabihin ng maintenance? Magdadaos tayo ng prayer meeting, magdadaos tayo ng midweek service, magdadaos po tayo ng mga gawain para lang ma-maintain. Parang sasakyan, i-maintenance natin ng i-maintenance kasi babubulok, masisira. Hanggang siya may maintenance, napapa-under yan. Hanggang siya may maintenance, napapatakbo yan. Ang church po ay hindi ganun. Tayo po ay parang buhay na organismo. Pag itinanim, buto, nagkakaugat, nagkakatahon, at siya po ay lumalaki. Ganun po. Hindi po tayo katulad ng sasakyan na talagang yung sasakyan dito, dati inihatid ako. Si Masuk naghatid sa akin dati dito. At sumundo si Brother Nico nung madaling araw. Ayun, salamat po, nag-isang biyahe po ngayon. Hindi po tayo katulad ng sasakyan na nananatiling sasakyan na hanggang doon lang yung kanyang forma, yung kanyang hugis. Hindi po. Tayo po ay buhay na organismo. Ang church, ang iglesia ng Panginoon ay buhay at namumunga. Ayun. Yan, tingnan po ninyo yung katabi.
dapat namumunga yan. Ayan, dapat namumunga yan. Opo, dapat po namumunga yan. Dapat sa susunod na buwan, iba na. May paglago na kumpara ngayon. Naniniwala kayo? Hindi po stagnant na flat. At lalong hindi po yung papatay. Opo, wag po tayo papayag na papatay. Alam po ninyo sa ibang bansa, ang daming churches ang nagsasarado. Ang daming malaking simbahan sa United Kingdom, sa Britain, ang nagiging disco bar. Bakit? Yung mga tao walang paglago hanggang sa yung pastor sumusuko na. Alam po ba ninyo sa Amerika, ang dami pong nagre-resign na pastor. Kasi sa ibang bansa pala po yung profesyon. Tapos ang dami din pong pastor na nagkakaroon ng mental breakdown, nasisira ang ulo. Hindi nila kinakaya yung problema ng church. Ayun. Totoo po yun. Dapat po alam natin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay dahil tayo ay may kalapit na sa Kanya bilang kaibigan. Kung tayo po intimate sa Panginoong Hesus, hindi tayo mangangapa sa kadiliman. Lord, ano ba yung gusto mo sa buhay ko? Ako po'y magkatabaho lamang, pagkatapos sa atin sa church, pag Miyerkules, Friday, at Linggo, ganun na naman yung buhay ko. Hanggang sa akin tumanda, mag-asawa, magkaroon ng pamilya. Dapat po, meron po tayong paglago. At ang sabi doon, you did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit and that your fruit should abide. So that whatever you ask the Father in my name, He may give it to you. Hindi daw po natin pinili si Jesus. Jesus ang pumili sa atin. Yan po ay biyaya. Sabi mo sa iyong katabi, biyaya. Biyaya. Pinili ka ng Diyos. Ang dami ditong tao. Ilang ba populasyon sa Quezon City? Hindi ko alam. Pinili ka ng Diyos. Sa dami-dami, pinili ka ng Diyos upang ikaw ay mamunga. At ang bunga mo daw ay dapat nananatili. Yan, nananatili. Alam po ninyo, madami na rin po akong tinuruan dati kasi po yung bunga, malawak po yan, ilahatan. Hindi lang yung kaluluwa ng nawiwin mo, inaalagaan mo. Lahat po yan, character, pamumunga, kapangyarihan, kabananan, madami pong aspeto yan. Ang dami ko din pong inalagaan dati, mga tao, kabataan, lagas din. Ang unti lang po na nananatili. Siguro sa may isa po akong inalagaan. Ang nananatili lang po na malusog ngayon, hanggang ngayon, siguro po sa 10 ay nasa 2 lang po o 3. Pero ang inihiling po ng Diyos ay nananatili. Ano nananatili? At ang sabi po doon, and that your fruit should abide, upang lahat, anuman ang hilingin ninyo sa aking pangalan, ay ipagkakaloob ko sa iyo. Kung patuloy po namumunga ang ating buhay, yan po ay mas madali pong humiling sa Panginoon. Ayan sa pruning facts. Pruning is the process of cutting away dead or overgrown branches or stems to promote healthy plant growth. Pruning po pinag-uusapan natin dito. Pruning, yung pagtapyas, sino dito ang marunong maghalaman? Ayan, nasa syudad po kasi kayo eh. Sa probinsya po namin, nung ako po ay nag-aaral sa Bible School, first year hanggang third year, required kami mag-gardening. Pag hindi kami nakapasa sa gardening, hindi kami magiging graduate ng theology. Doon po ako natuto mag-araraw. Yung kalabaw, nahila. Nahira po pala yun. Doon kami nag-garden lagi. Nagtanim po kami ng talong. At sa loob po ng 6 na buwan, bunga po siya ng bunga. Sa isang anihan po namin, nakakapote po kami ng 72 kilos na talong. At kung ano yung mga may uod, yun yung dinadala namin pag kami naglilingkod sa mga simbahan. At yung mga gaganda, pinagbebenta namin sa mga palengke, binabagsak namin sa palengke. Pagkatapos po ng 6 na buwan, hindi na siya namunga. Paliit paiksin ng paiksin yung kanyang bunga hanggang sa hindi na. Sabi ng teacher, natural yan. Yan ang cycle ng, ng talong. Kailangan tapyasin ipon. Pagkapon po namin, yung kanyang mga bagong suloy, ang gaganda na ulit, para siya nagkaroon ng buhay. Ang hahaba na ulit at ang lulusog, at kami po ay nakakapote na ulit. Ang kailangan po sa halaman, para siya ay lumago, kailangan siya ay tinatapyas at tinapatay. Ayun, yun po ang pruning. At sabi po dito, katulad po na yung pag-aalaga, ang proper pruning ay nagagarantiya ng mabuting harvest. Ang umote, proper pruning. At sabi daw po doon, sa isang, at kinuha po talaga to sa ubasan
Sa isang ubas na malago na halaman, 85 to 90% ng mga sanga niya na may isang taon na ang edad, 85 to 90% ng kanyang mga sanga ay pinapatay, ay tinatapyas. Tinatapyas po upang magkaroon siya ng bagong buhay. Bagong buhay. Ano? Tinatapyas po para magkaroon ng bagong buhay. Ayun mga kapatid. Tinatapyas para yun po ay sa paghahalaman. Pero yun po ay nag-a-apply sa atin. At sabi po doon, characteristics of pruning is painful. Yan. Mga kapatid, ang Diyos ay nagtuturo sa iba't ibang kaparaanan, iba't ibang damdamin. Pero, ang Panginoon Diyos, pinakamadami siyang naituro sa atin gamit ang sakit, pain, sacrifice sa ating mga buhay. Ano po ninyo pag tayo nagtatagumpay, natututo tayo pero hindi kakaunti. Pero kapag tayo po ay nasasaktan, kapag tayo po ay nawawalan, pag tayo po ay nahihirapan, doon tayo madaming natututunan. Tama po? Amen? Amen. Ano? May mga pagkakataon po, ang sarap. Ang sarap maging Kristiyano. Minsan, tagumpay lagi. O kaya naman minsan, uy, nagkakasala ako pero naglilingkod ako sa Diyos. Pero parang hindi ako pinapakinaman ng Diyos. Parang okay lang, mamaya, masasaktan ka. Sasaktan ka ng Diyos. Bakit? Gusto niya ibalik ka sa Kanya. God teaches us by pain. Ang aming, ihalintulad natin sa paaralan ng ating Ama, ang presidente, alam niya lahat. Kaya niyang hawakan lahat. School administrator ng isang paaralan. Si Jesus ang principal. Si Holy Spirit ang guro. Ayan. At yung curriculum mo, yung mga subject, ang madami dyan, karamihan dyan ay pain and suffering. Pain and suffering, totoo yan. Alam niyo mga kapatid, hindi tayo matututong lumalim sa pananalangin kung hindi tayo nasasaktan. Hindi tayo natututong manampalataya kung tayo ay hindi mawawalan. Mawalan ka muna. Gusto mo, Lord, dagdagan mo pananampalataya ako. Tatanggalin ng Diyos lahat yan. Para matuto kang dumepende sa Kanya. Para dagdagan mo aking pasensya. Dadagdagan ka ng Diyos ng maraming pasakit ng mga tao. Uubusin ang pasensya mo. Ganun yun. Para dagdagan mo aking karunungan. Bibigyan ka ng Diyos sa madaming problema. Diyan mag-i-increase ang iyong wisdom. Ganun talaga. Para dagdagan mo aking pag-ibig. Bibigyan ka ng Diyos ng mga kaaway. Paano ko ngayon magmamahal? Pain and suffering. Ang sabi dito, Kawikaan 20 verse 30, blows that wound. Pag sinabing blows, yung mga suntok, hampas na nakasusugat, ang siyang nakaaalis ng evil sa ating katawan. Ang mga hampas daw, ang nakakapaglinis sa pinakakaloob-looban nating katawan. Alam po ninyo yung bangkukang? Yung sugat na nabubulok na malalim sa laman. Minsan po, kapag may mga sugat, di ganyan tinitingnan po ng doktor, minsan, nililinis lang sa balat. Pero kapag ang bulok, nakita ng doktor, nasa loob, kinakalkal po yan ng doktor, kinakalkal, at ang sakit, yung pasyente talagang napapadaing. Pero sasabihin ng doktor, kailangan natin tanggalin yan, yung mga bangkuwang na yan, yung mga lana. Nakita na po kung na gano'n, yung po may sakit sa baga, ano ba tawag doon? Tuberculosis. Pero sa skin, lumalabas sa balat. Talaga pa nagwawakwak na yung balat. Tapos yung na umaagos. Butas-butas na yung pala. May tuberculosis. Ngayon, ang mga sakit po at sugat, minsan, siya po ang naglilinis at nagdadalisay sa atin. Alam po ba, alam natin na si Job. Sabi nga po sa Job, sa chapter 1, si Job ay matuwid, halos perfecto pero wala po taong perfecto. Ngayon, nung siya ay dinarang ng Diyos, meron po pala siyang self-righteousness nakatitig sa kanyang puso na hindi nakikita ni Job. Nung siya ay dinaan ng Diyos sa matinding mga pagsubok, namatay ang kanyang mga anak, ang kanyang mga sangkahayupan, mga hayop, mga ari-arian na wala, asawa lang niya ang buhay, tapos minumura po siya, pinagagalitan, tapos yung kanya pong katawan niya nagkagasugat-sugat. Ngayon, doon lumabas. Panginoon, bakit hindi ako karapat-dapat na makaranas dito? Sinususunan siya ng mga kaibigan niya Tapos, nagpakita sa kanya ang Diyos. Sino itong lalaking ito? Yan. Na nagmamarunong. Humarap ka sa akin ngayon, nasabi ng Diyos kay Job. At ipaliwanag mo, sagutin mo yung mga katanungan ko. Sino ang naglatag ng pundasyon sa daigdig? Nung ikaw ay wala pa. Yan.
Nakita mo ba nung nagalak ang mga anghel nung ako'y lumika? Yun. Tapos nung sinabi ng Panginoon Diyos yun, yung kanyang creation, tungkol sa kanyang paglikha, ang sabi ni Job, Panginoon, tatakpan ko na lang po ang bibig ko sa pagsisisi. Ayun. Na-expose si Job, meron pala siyang self-righteousness. Para sa kanya kasi, unfair. Unfair. May natitira pala sa kanyang self-righteousness na maliit. At yun ang dinalisay sa kanya ng Diyos. At nung nanapasan niya yung pagsubok, dinoble ang kanyang pagpapala. Ayun, nakapakan po natin ng Diyos. Doble, bilangin po niya yung bilang ng kanyang mga hayop. Tapos nagkaroon siya ng mga anak na pagkaganda, pinakamaganda doon sa lupain. Kaya mga kapatid, kapag may inaalis sa atin ng Diyos, pakawalan natin, let go. Minsan yung mga pinakamamahal natin na hindi kalooban ng Diyos, ayaw natin pakawalan eh. Ayaw natin masaktan, i-let go. God's rejection is our protection. Kapag nireject ng Diyos ang mga bagay na yan na pinahawakan mo, nireject yan ng Diyos sa buhay mo, protection yan para sa iyo. Kahit ayaw ka niyang mapahamak, pakawalan mo. Huwag mo pang hawakan yung mga bagay na yan, pakawalan mo. At kapag isinuko mo yan sa Diyos, pagpapalain ka niya, hindi mo kaya lamangan sa pagbibigay ang Diyos. Awit 119 verse 71, It is good for me that I was afflicted. Mas mabuti ang ako ay nasasaktan upang malaman ko ang iyong kalooban. Ayun. Minsan, hindi natin malaman ang kalooban ng Diyos at ayaw nating hanapin. Kinakailangan natin ang takip ng Diyos bago tayo bumalik sa paghahanap sa kanyang kalooban. Okay. Masarap kasi ang sariling kalooban. Masarap ang sariling pagpapasya. Masarap ang sariling pagdidesisyon. Kasi bakit? Pabor lahat sa atin. Alam niyo mga kapatid, madami ang naglilingkod sa Diyos, subalit hindi gumaganap sa kalooban ng Diyos. Madami naglilingkod sa Diyos, subalit hindi gumaganap sa kalooban ng Diyos. Iilan at bilang na bilang kung sino yung gumaganap sa kalooban ng Diyos. Subalit, dahil mahal ka ng Diyos, mahal ako ng Diyos, pagdadaanin tayo sa sakit ng kalooban at doon tayo babalik sa kanyang kalooban. Ayun. Doon tayo babalik kapag tayo nasaktan na. Pruning is painful. Pangalawang katotohanan, characteristic, pruning gives life by killing us first. Binibigyan tayo ng buhay sa pamamagitan ng pagpatay muna sa atin. Often, kadalasan, pinipili nating yakapin ng ating lumang pagkatao. Kapag ang struggle natin, 10 taon na yan pa rin, mga kapatid, may problema. Pag dinideliverance ka, nadideliverance ka ng isang lingkod ng Diyos o ng pastor, tapos ganoon pa rin, pagkalipas ng ilang buwan yun pa rin. Sa kasalanan na yung kadinideliverance. Pag araw-araw na, linggo-linggo, buwan-buwan, taon-taon, ibig sabihin may problema. Hindi mo talaga siya isinusuko. Hindi mo siya isinusuko. Madami pagkakataon, niyayakap natin ang ating lumang sarili. Ayun, nasabi doon, John 12:24-26, unless a grain, maliban na ang buta ng mustasa ay pumatak sa lupa at mamatay, hindi ito mamumuna. Whoever loves his life, kung sino nagmamahal sa kanyang buhay, ang mawawalan nito. Subalit sino man nagtatakol ng kanyang buhay sa mundong ito, ang siya magkakaroon nito sa panghabang buhay, pangwalang hanggan. Ayun. Kung sino naglalais sumunod sa kanya, kailangan niyang sumunod kung saan naroon ng Panginoon at naroon din ang lingkod ng Diyos. Masabi doon, kung sino nagmamahal sa kanyang buhay, mawawalan nito. Mga kapatid, tayo mga mananampalataya, ang buhay natin sa lupa, dito sa mundong ito, dapat kaya natin itakwil at talikuran. Pero ang hirap. Alam po ninyo, ang isa sa mga pinakamahirap na isuko sa Panginoon, yung ating sariling pagpapasya. Yung ating will, yung ating pagdidesisyon. Ang hirap niyang isuko. Yung mga kabataan na mga hinahandle ko sa Mindoro, yung early relationship, yan ang hirap niyan. Pag nagkatibo ka na ng damdamin, mutual, ang hirap talaga. Kahit ano pa pag-iwala yung gusto mo, may cellphone may messenger, talagang hindi maputol-putol, yung dapat kaputulin. Totoo yun, ang hirap. Ang hirap po, may sarili tayong pagpapasya. Yung ating kalooban at sarili pagpapasya, ang hirap niyan isuko sa Panginoon. Ang sabi doon, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Ang dami po naglilingkod, subalit yung unang hakbang, pagtatatwa ng sarili, ang hindi nila nagagawa.
Mga kapatid, kung nais po natin maglingkod sa Panginoon ng tunay, itatuwa po natin ang ating sarili. Itatuwa, ipako sa krus. Saka po natin mapapasan ang ating krus kung itatatuwa po muna natin ang ating mga sarili. Madali ba magkatuwa ng sarili? Mahirap. Mahirap. Mahirap po katotohanan. At kapag tayo sumuko sa Diyos, Panginoon, surrender na ako. Hindi ko kaya. Tulungan mo ako. Doon po maribilis ang biyaya ng Panginoon pag tayo po ay sumuko sa Kanya. Ayan, full surrender. At ang surrender po, hindi po minsanan. Pag nagkaroon ng soaking, ng prayer, o kaya prayer and fasting, hindi po yun minsanan. Pagkatapos nun, galit na ilang araw, ilang linggo, balik na naman sa dati. Hindi po. Yun po ay ang proseso, ang buhay po ng pagsusuko at pagsisisi ay araw-araw. Ayun, nasabi daw, now I rejoice in my sufferings for your sake. And in my flesh, I am filling up what is lacking in Christ's affliction. Ayun. Bakit Pastor Pablo, yung kanyang mga paghihirap sa kanyang katawang lupa ay pinagpapasalamat niya. Sapagkat yun daw po ang pumupuno sa pagkukulang ng mga sakripisyo ni Jesus para makita ng iba. Hindi ibig sabihin kung ang sakripisyo ni Jesus, pero dahil po sa ating mga sakripisyo, nalulubos yung buhay na patotoo ng Panginoong Jesus na siya ang tunay na manliligtas. Kung gusto po ninyo maging makapangyarihan ang inyong patotoo sa sanlibutan, kailangan mong isakripisyo ang iyong buhay, ialay sa Panginoon. Hindi tayo paniniwalaan ng sanlibutan kung hindi tayo marunong maghandog ng ating buhay. Letter C, pruning is a progressive cycle of killing and resurrection. Yun. Ang pruning po, cycle yan, progressive, umungunlad, pasakit ang pasakit, at pagkatapos po niyan, resurrection ay ating pong nasasagana, natatamasa. Everyone, lahat po ng pag-aari ng Diyos, dadaan sa cycle ng pruning, pagtatapyas para sa maturity, at saka po sa growth. Ayun mga kapatid, paulit-ulit po tayo makakaramdam, makakaranas ng pruning, para po tayo ay lumago. Ang sabi po sa Filipos 1:6, ang sinimulan niyang gawain sa atin ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ng Panginoon. Ito po yung realidad mga kapatid. Lulubusin po ng Diyos ang kanyang nasimulang gawain hanggang sa araw po ng pagbabalik ng Panginoon Jesus. Nakakapagod po ba ang proseso ng Panginoon? May kasabihan ng kabataan, trust the process. Tama ba kabataan yun? Ano? Trust the process. Bakit? Gusto natin instant. Lord, ibigay mo niya yung pinapag-pray ko. Tagal ko na pinapag-pray. Isang linggo, isang buwan, isang taon na. Hindi mo pa rin binibigay kasi hindi ka pa handa. Hindi pa hulmado yung puso mo, yung karakter mo, para tanggapin mo yung pagpapala ng Diyos. Ang dami pong pinagpala ang Diyos, hindi handa ang puso, ang karakter, bagsak. May isang pong pastor, totoo yun, patotoo po, tunay po ito na patotoo, naging milyonaryo. Tapos nung naging milyonaryo na bumagsak, hindi na handa lang pera. Kaya nung siya bumagsak, dahan-dahan ulit siyang bumangon. At ang sabi niya, nung siya ay nakabangon na ng bahagya, sabi niya, Lord, huwag mo na akong pagyamanin. Yung sakto na lang, ayoko na, mahirap pala yun. Mahirap pala. Alam mo ninyo mga kapatid, huwag tayong mapagod sa proseso ng Panginoon. Huwag tayong magmadali. Ako din po ay mainipin. At ako po likas na mainipin. Sino ba na ayaw maghintay? Sino ba na gusto maghintay? Pastor Edwin, may 3-in-1 coffee. Yan. Nandiyan na lahat. Hindi ka na magtitimpla ng hiwa-hiwalay. Ano pa? Instant noodles. Ang tunay kayang noodles, may matagal. Instant pancit canton. Tapos yung instant oats. Yan. Lahat yan. Mga instant yan. Bakit? Tayo ay likas na mainipin. Subalit, kinakailangan ng paghuhulma. Si Moises, bago isinulong ng Diyos sa ministry, ilang taon siya training ni Lord? 80 years. Ano bang ministry niya? Dalhin ang mga Israelita palabas sa Egypto at dalhin sa lupang pangako. 80 years na training ni Moises, hindi siya pwede magmadali. 40 years trinain siya sa loob ng palasyo bilang anak ng prinsesa ng Paraon. Tapos, another 40 years siya ay nasa ilang. Paikot-ikot siya doon. Bakit? Nakapatay siya ng Egyptian.
At doon siya pinaikot-ikot sa ilang another 40 years. Nung nakompleto yung 80 taon, saka siya ibinalik ng Diyos, pumunta ka doon. Nakita niya naglalagab na puno. Yun, mga kapatid. Kahit si Jesus, kahit siya imperfecto at hindi nagkasala, 30 years, siyang prinoseso ng Panginoon, pinaghintay bago siya isinalang sa public ministry. 30 years. Ayun, 30 years. Ibig sabihin, may takdang panahon ang Diyos ng paghuhubog at paghulma sa atin upang ibigay katasin yung pinakamaganda. Ano pa ba ninyo yung mga diamond na maliliit na kumikinang? So dito nakakita ng tunay na diamond, yung sa mga singsing. Ayun, hindi po tayo mayaman, pero siguro yung ilan sa inyo nakakita na. Yun po, yung malalaking bato yun na tinapyas ng ilang libong beses bago siya maging maganda na maliit. Yun po yun. Pati po yung upas na iniinom natin, ang dami po nun na pinagdaanan na proseso. We must pursue progressive cycle of growth and not repetitive cycle. Repetitive cycle po, ulit grade 1 ka ngayon, hindi ka po masasapagsubok ng Diyos, next year grade 1 ulit. Next year grade 1 ulit. Ibig sabihin walang paglago. Mga kapatid, nakakabagod po ang walang paglago. Tayo po mismo, yun po ang nakakapagod. Okay lang na tayo laging nasasaktan kung tayo sa isang taon grade 2 na. Tama? Sa susunod pa taon, grade 3 na. Sa susunod na taon pa, grade 4 na. Pero kapag lagi kang grade 1, dyan madaming sumusukong estudyante. Ayoko na mag-aral. Bakit? Grade 1 na naman ako tatay. Tanda ko na. Ang edad ko, pang grade 5, pang grade 6. Ayoko na mag-aral. Sino kasalanan? Pinupos naman ng tatay, yung bata mismo may kasalanan. Nakakapagod lang ang paglago pag hindi tayo lumalago. Ayun, God prunes us by His sovereignty. Christians will never escape the pruning of God. Ari 139. Siya ay sumasa lahat. Jeremiah 18 verses 4 and 5. Tayong lahat ay nasa kanyang kamay bilang kanyang clay. Tapos, ang buhay ni Jonah, tumakas siya. Pero ginamit ng Diyos ang isda para siya ay lamunin at ibalik sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid, hindi po tayo makakatakas sa pruning ng Panginoon. May pagkakataon kasi ayaw natin. Tumatakas tayo. May sarili tayo pagpapasya. Ayoko niyan, masakit. Ayoko nang pinapagawa. Ayoko nang pinapagawa ng aking boss sa trabaho. Ayoko nang pinapagawa ni pastor. Ayoko nang pinapagawa ng leader namin. Bakit? Hindi pa more sa akin. Hindi pa por, aalis na lang ako. Aalis na lang ako sa school, lilipat na lang ako ng school, labasted ako ng aking crush, o kami, papakamatay na lang ako. Aalis na lang ako ng church, ayoko ng pamunuan ng church na yun, lipat na lang ako. Ganun po ako dati, tampuhin ako. Pag pagsabihan ng pastor, o kaya pag-usapan ng ibang leaders, lipat ako sa kabilang church. Ang dami kong church po dati, pinakamatagal na siguro ang 3 buwan. Patanong-tanong po ako dati, bakit tampuhin ako balat sibuyas? Ayun, balat sibuyas. Mga kapatid, sana wala pong balat sibuyas dito. Ayun. Kaya nyo ba na mapagalitan ng Panginoon? Yan. Unang pastor, kaya nyo ba? Ayun, hindi po tayo balat sibuyas po ako dati. Balat sibuyas kaya patalon-talon sa mga simbahan. Kaya gamitin ng Diyos ang lahat ng kanyang sanilikha para tayo ay mag-submit sa Kanya. Ayun. God prunes us by His discipline. Ito nga po yung pamamalo. Kung mahal ka ng Diyos, papaluin ka niya. Pag hindi ka pinapakailaman ng Diyos, hindi ka niya papaluin. Pero yung pagpalo ngayon ay nagbubunga sa kabanalan. Pastor Edwin, marunong kang mamalo ng anak. Hindi, dati, malilit pa sila. Ay, hindi din. Pero natututo kahit walang palo. Natutunan din. Sabi mo sa kawikaan, ang pamamalo ay hindi pagpatay. Ayan. Kundi pagkakaroon ng buhay. Pero may tinuturo sa Efeso 3:4, huwag silang ibuyo sa pagre-rebelde. Ibig sabihin, may limitasyon yung pagpapalo, pero dapat po na mamalo. At tayo ay mahal ng Diyos pag tayo ay pinapalo. Ayun. God prunes us by open rebuke from others. Alam po ninyo, pinakamasakit na rebuke na natanggap ko, yung galing sa unbeliever. Pag pinapahintulutan ng Diyos na ako yung i-rebuke ng unbeliever, sobrang sakit. Kasi hindi mananampalataya, ay walang Diyos, tapos alam nila yung tama, tapos gumagawa ka ng mali, tapos nahayag, na-expose, tapos mapapahiya ka ng unbeliever. Ang sakit, sobra. Doble. Okay lang eh. Mas gugustuhin ko pa ako ipapagalitan sa
public confession sa church, kaysa ma-review ako ng unbeliever, sa labas naiilan lang sila. Kakalat din naman yun. Dahil unbeliever, kakalat nila yun eh. Danas ko po yun. Naglilingkod na ako, pero nagkakamali, i-review ka ng unbeliever. Ayun. Masakit po yun. Better is open rebuke than hidden love. Mas maiging hayagang, mas maiging yung pagtutuwid kaysa sa nakatagong pag-ibig. Ibig sabihin, na pag-ibig pala, pwedeng ipakita pamamagitan ng pagtutuwid. Mga kapatid, huwag kayong mahiyang magsabi ng pagtutuwid sa inyong kapwa. Basta lagi may pag-ibig. Para yung sandwich eh. Parang yung palaman sa tinapay, yung dalawang tinapay, parang burger. Yung dalawang tinapay, ano muna, mga pang-alo, uy, ang galing mong umawit, nakaka-bless. Kung baka nung una, sintonado ka ngayon, ang galing. Tapos yung review, yung nasa gitna, yung palaman. Kaya lang, medyo madaming nakakapansin na parang yumayabang ka, lumalaki yung ulo mo, yung gano'n. Hindi ka na uma-attend sa practice o late, tapos ganito, ganyan, yung gano'n. Ayun, parang biscuit burger. Yun po ang tinuturo sa amin. Kahit po sa school, ganun ang paraan ng pagre-review, sandwich, ayun. Mapalad kayo pag may mga tao na nagtutuwid sa inyo. Mapalad kayo pag may mga tao na nagtutuwid sa inyo kasi mahal nila kayo. Pag ako po ay nire-review, kadalasan kong reaksyon, nangangapal yung mukha ko. Bakit? Tumitigas na umula. Yung gusto mong magsalita, magtanggol. Namamantal yan ng mukha ko. Pag ako ay nire-review, namamantal yan. Namamantal yan. Kailangan ng matinding kababaang ng loob para matanggap mo yung pagtutuwid. Mamamantal talaga yan, kumakapal yan. Pag ako ay nire-review, pero kailangan ko siyang tanggapin. At mapalad kayo. Pag kayo ay may kaibigan na tinutuwid kayo, kasi yun ang tunay. Mas maigi yun, yung harapan kayong sinisita, kesa kayo ay ibabackstab ng talikuran. Mahirap po yun. Kesa kayo ay titirahin ng sandwich model. Sandwich model. Constructive criticism between complement. Yung complement, yung mga letter na green sa sandwich, tapos yung D at W, yun na yung constructive criticism. Ayan. Use grace and truth to restore those who fell and sin. Ayun. Ito po ay sa area po ito ng kapatiran. Kapag may nagkasala, ibangon mo. I-restore mo sa spirit of gentleness. Magtulungan po. Grace and truth to restore those who fell in sin. Alam po ninyo mga kapatid, mabuti ang plano ng Diyos. Maganda ang plano ng Diyos. Pero hindi siya biglaan na nakakangkan at kailangan natin itong pagsakripisyo. At kailangan natin sundin ang kalooban ng Diyos. At ito po ay hindi madali. Ito po kadalasan ay dumadaan sa masakit na proseso. Gusto mo ng intimacy sa Panginoong Jesus, gusto mo maging maabot yung level na siya kaibigan mo, kailangan mo ang magsakripisyo. Kailangan mo ang magdusa. Hindi ito instant, hindi ito biglaan. Hallelujah. Tayo po ito ngayon bago sa pananalangin. Hallelujah. Hallelujah. Father God, hallelujah. I give you praise. I give you glory in the name of the Lord Jesus. Hallelujah. In the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. Holy Spirit, I speak of your presence. I speak of your empowerment in the name of the Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. In the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth. Father, we adore you. Panginoon, bigyan mo kami ng puso ng pagkumbaba ng sisisi. Sa lahat, Panginoon, ng amin po mga kasalanan ng katigasan. In the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth. Hawakan po natin ang ating mga dibdib. Father, I speak fire sa bawat kamay na yan. Anoint these hands right now as an instrument of your healing, of your restoration. Panginoon, grant unto us the spirit of meekness and humility. Ibaba mo kami, O Diyos, sa banal na pangalan ni Jesus. Ibaba mo kami, Panginoon, sa iyong harapan. In the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth. Idinadalangin ko, O Diyos, alisin, Panginoon, anumang katigasa sa aming mga puso. Every spirit that is in rebellion against you,
and rebuke it in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. And I speak the spirit of humility. I speak the spirit of submission unto your will in Jesus' name. Hallelujah. In Jesus' name. Father God, in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth, ano man, O Diyos, ang dahilan kung bakit hindi kami lubusan nakakapagsuko sa iyo, kung meron ka natitira, Panginoon, na impurities, katigasan sa aming mga puso, Father God, we surrender to you, Panginoon. We surrender in Jesus' name. We surrender double-mindedness, yung doble pag-iisip. We surrender, Panginoon, yung hindi kami makapag-desisyon ng tama. Hallelujah. May pinabakita sa akin na nag-uumpog ang mga bato na kung saan yung kalooban hindi lubusan makapag-desisyon. Alam yung tama pero hindi lubusan makapag-desisyon. Hallelujah. In the name of the Lord Jesus, I rebuke this spirit of double-mindedness in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Shikala sakala shik. May nakikita kong puso na may mga ugat, na may mga parang damo, dawit, na kung saan may dating puro na sumasamba ng dalisay sa Panginoon ay nahaluan siya ng anumang nahaluan siya ng mga kabalisahan at mga kaisipan sa mundo. Hallelujah. Father God, let the fire of your healing consume these hearts right now in Jesus' name. Hallelujah. Alisin mo, O Diyos, alisin, Panginoon, sa aming mga puso ang lahat, O Diyos, ng puso na nagpapadumi in Jesus' name. And I speak, Panginoon, genuine hearts to be restored in the name of the Lord Jesus. And I speak fire, hallelujah, sa bawat isa in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth. I speak your empowerment, O God, in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. May mga nais na ibaba ang Panginoon para sa bawat isa. May iba na handa ng pumatak ng mga pagpapala at may iba ng mga nahahadlangan. Father God, hinihiling ko po, O Diyos, reveal unto each one, ipakita mo sa bawat isa, iparamdam mo, O Diyos. Hinihiling ko, Panginoon, Banal na Espiritu, speak unto them, Panginoon. Lahat ng bagay na dapat na isurrender ay ma-surrender in Jesus' name. Hallelujah. Father God, in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth, ikaw, Panginoon, na siya po magturo sa iyong biyaya, sa iyong kapangyarihan ng iyong kalooban. In the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth, I speak, Panginoon, I speak life and restoration sa Jesus Christ, the Road of Holiness Christian Ministry, Quezon City. I speak restoration and empowerment right now in Jesus' name. I speak your empowerment. I speak your resurrection right now in Jesus' name. Hallelujah. I rebuke and I cancel all the works of the enemy sa buhay po ng iyong mga anak. Every spiritual hindrance sa kanila pong mga buhay kung bakit hindi nila mapahinga ng iyong tinig, I break it right now sa kanilang isip, sa kanilang puso. I break every spirit of rebellion, every spirit na may katigasan. I rebuke every spirit of disobedience right now sa buhay in Jesus' name. And I cancel every attack and confusion sa kanilang mga isip right now in Jesus' name. And I release the heart of our true worshipers sa kanilang mga buhay. Lord, turuan mo ulit kami na sumamba. I speak the fire of your first love sa buhay po ng bawat isa. Ama, turuan mo kami sumamba muli sa iyo katulad po ng dati. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. May mga angels na nakapalibot, willing to minister unto each one. Hallelujah, 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 hallelujah. Holy Spirit, by the authority of Jesus, I command these angels to minister unto each one, Panginoon. Hallelujah. Help them. Tulungan mo sila, Panginoon.
Tulungan mo sila na mailapit ang kanilang sarili sa Panginoon. Hallelujah. 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 The Lord is trying to touch your minds. The Lord is trying to touch your minds even right now. Huwag natin magmatigasin ang ating mga puso. Hinihipo ng Panginoon ngayon ang ating mga isip, ating mga puso. Meron siya mga nire-reveal, may mga sinasabi siya na kung ano yung nais niya sa bawat isa. Hallelujah. Father God, I speak your revelation personally sa kanilang mga buhay. In Jesus' name. Hallelujah. In Jesus' name. Panginoon, lahat po ng kabigatan ay binibigay ng kaaway, paglalasot sa isip, I cancel and I rebuke sa kanilang isip right now in Jesus' name. And I declare more of your love, more of your wisdom, and more of your revelation in the name of the Lord Jesus Christ. Maraming pong salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin at niluluwalhati sa banal na pangalan ni Jesus, sa banal na pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen.